So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon, about ulit sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, about sa gagawing impeachment complaint or impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ito ba, posible ba na magkaroon ng people power ulit para patalsikin ng mga Marcos kapag in-impeach si Vice President Sara Duterte? Para sa akin ito, pansarili ko lang itong opinion posible. May possibility na magkaroon ng people power ulit. Kasi tingnan nyo, ang daming taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, ang daming Pilipino ang nagsabi na huwag siyang i-impeach kasi makakagulo lang yan sa Pilipinas. At madaming nagmamahal kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang yung mga DDS na nandiyan sa Pilipinas, pati mga OFW. Ang dami nagmamahal sa kanya dahil sa mga nagawa ng mga Duterte. Kitang-kita naman natin nung panahon ni Tatay Digong, ni President Rodrigo Roa Duterte kung anong ginawa niya sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, lalo sa mga sinauna kong video, ayaw na talaga nila magkaroon pa ng presidente na Duterte ulit kasi may phobia na sila sa mga Duterte kasi pag andyan ang mga Duterte, ayaw na nilang mapigilan yung mga yung operation ng droga, isa na yan. Operation ng corruption, isa na yan Ayaw nilang mawala lahat yun sa kanila Kaya karamihan ng politiko na gustong matanggal si Vice President Sara Duterte, yun ang rason. Ito, pansarili ko lang itong opinion Bahala na sila kung magalit sila sa akin o hindi. Kasi parang ganyan din naman ginagawa nila, tinatakot ng Pilipino. Di magsalita lang tayo, bahala na sila. Kasi saan ba pupunta ang buhay ng tao kundi sa kamatayan din lang din naman, pare-pares lang din naman mamamatay. Mapatay man nilang tao ngayon, mapatay man nila ako. Darating naman ang araw Kumbaga parang sabihin natin mauuna lang ako. Pero mga corrupt talaga sila. Pansarili lang nilang iniintindi nila. Kaya gusto nilang tanggalin si Vice President Sara Duterte. Kasuhan si Vice President Sara Duterte. Kasi wala nang malakas na kalaban ng mga oposisyon ngayon yung mga kalaban ng mga Duterte. Kasi talagang aminin man nila tsaka hindi nila kaya ang mga Duterte. Aminin nyo na yan. Takot kayong umupo ulit kasi ayaw nyong mawala sa inyo yung pinagkakitaan nyo ngayon. Kasi kung hindi kayo takot, bakit nyo iniimbestigan yung drug war na yun? Wala nang problema kung iimbestigan nyo yung drug war Kung talagang may mali, ipatunayan nyo. Pero wag lang din naman sana yung drug war. Kasi paano rin yung mga naging biktima ng mga adik? Sabagay, marami kasing sindikato rin dyan mga protektor ng mga sindikato na about sa droga, yung nandiyan sa mga Kongreso, Senado, meron yan. Mga politiko, wag mo sana walang protektor dyan. Meron at meron dyan. Hindi man ako magbabanggit ng pangalan pero matamaan, totoo yung sinabi ko. May mga drug lord, protector ng drug lord dyan. At may mga mamamatay tao dyan ng hindi mo alam, na hindi natin alam. Kasi aminin man talaga natin tsaka hindi. Abuso na rin yung ginagawa nila. Kaya sigaw ko sa mga Pilipino, pag in-impeach si Vice President Sara Duterte, mag-people power tayo lahat. Kahit nandito ako sa abroad, hindi ako magsasawang protekta ng ating Vice President Sara Duterte. Kasi sa ngayon para sa akin lang kung sa pinakamabisang solusyon at sandata, huwag natin kakalimutan manalangin sa Panginoong Diyos, sa Ama, ipanalangin natin ating bansa, ang bansang Pilipinas na maging mapayapa at magkaisa na silang lahat. Pero kung sa tao, nakikita ko lang din naman na pag-asa. Kasi hindi naman natin kasi pwedeng iasa 100% talaga sa tao kasi aasa pa rin natin ang Panginoong Diyos. Ito lang yung nakikita kong matino na pwedeng may possibility na makapa-asensyon niya ang Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte, alam natin yan. Kasi yung si Bongbong, wala talaga yan. Parehas kaming Ilocano yan pero walang bayad yan. Nagpadikta siya sa mga tao niya, mga nasa baba. Wala akong bilib dyan sa presidente na yan. Dati BBM talaga ako pero ngayon wala na. Presidente na walang kwenta. Puro lang magaling lang mag-English. Hindi ko nga rin alam kung totoong bangag yan sana nga, nagkamali sila na bangag ka. Talaga, Mr. President. Pero, asahan mo.
kung imbis na ito na yung pangalawang pagkakataon mo para linisin ang pangalan ng mga Marcos. Pero anong nangyari? Lalong dumumi ang pangalan ng Marcos. Lalo lang naniwala ang mga tao ngayon na ang pag Marcos magulo talaga. Pag Marcos, puro korupsyon talaga mangyari kasi puro korupsyon nangyari. Hindi kagaya kay Duterte na dami niyang nilinis. Pero sa'yo wala eh. Walang naging imbis na umasa ang Pilipino na uunlad sa panahon mo pero walang nangyaring pagunlad. Kahit hindi man umunlad, at least hindi ganyan kalaganap ang korupsyon, krimen. Ngayon, tingnan mo. Kaliwat kanan ng krimen, patayan, korupsyon. Kasi lumaganap ulit ang droga eh. Nawala lang si Duterte, wala na eh. Kaya yung presidente natin, walang kwenta yan. Hindi ko alam kung may malasakit yan sa Pilipino para sa nakikita ko, wala. Puro bunganga lang yan, puro English. Ano mo yung puro ayuda na ano yan, suhula mo lahat ng Pilipino. Huwag mo silang pagtrabahin, turuan mong maging tamad ang Pilipino. Kasi depende na rin yung ayuda eh. Kung may calamity, may mga ano, walang problema yan. Sakuna na hindi nasaan, walang problema yung mga ayuda. Pero kung wala naman, ang isipin mo yung kung paano magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino, gamitin mo yung pera na yun para magpatayo ng mga project na pwedeng pagtrabahuhan at pagkakitaan ng mga Pilipino ng marangal. Pero hindi, kinukurap nyo eh, ginagawa nyo tamad ng mga Pilipino eh. So ngayon, ang nangyayari, ituloy nyo na lang yung impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi sa tingin ko talaga yan, kung gusto yung magkagulong Pilipinas, sa nakikita ko magkakaroon yan talaga ng people power eh. Lalaganap ulit ng people power. Parang pakiramdam ko, yan ang magiging dahilan para mawala ulit ang mga Marcos sa kapangyarihan. Kaya kung ikaw man ay pag nag-people power ulit, eh huwag kang magtaka din, Mr. President, kasi sa kagagawan mo rin. So kaya tuloy mo lang yan para lalong lumubog ang Pilipinas. So hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.